Bakit Kaya meron ng problema sa ating Bakit meron sa kasama? nakalagay sa financial report, yung SAOB, na nanggaling sa contingent fund? Okay? So, galing sa contingent fund, itong 125, plus yung, Madam Chair, yung medical, medical expenses na more than 90 million, medical or financial expenses. So ang total nga niya na nanggaling sa sa contingent fund ay 221 billion 424. Madam Speaker, it is very clear that our colleague is confused about the nature of this fund, a special purpose fund. Okay. This is lodged with the DBM. Madam Speaker, So- hindi po ako confused. Alam ko po yung sinasabi ko. Okay? So based dun sa mga documents, so ang sabi mo kanina, sabi natin kanina, merong contingent fund na nakita naman natin ito doon sa report ng Office of the Vice President mismo, na merong sa SAOB, Madam Speaker, yung SAOB, ito po yung Statement of Obligation, Disbursement, Balances, etc. na may nanggaling sa contingent fund at dinala doon sa doon sa Office of the Vice President. Isa ay confidential fund at isa po ay doon sa financial and medical fund or yes, medical or medical or assistance. Okay, so 221 million yun. There seems to be no question. What is the question again, Madam Speaker? Okay, parang nasasayang yung oras natin, Madam Speaker. So, I think hindi ko nakakayanin yung time kung papayagan. Well, Madam Speaker, I will gladly give you Sige. every time, whatever time is needed to clarify this very important issue. Kahit na 2 oras po tayo dito, I will give it to you. Okay, thank you, Madam Speaker. Thank you for our distinguished sponsor. So, kanina, ang sinasabi ko, Madam Speaker, At wala pong medical expense po dyan. Wala po ako nakita medical expense sa mga dokumento. okay? So, kung bibigyan lang ako ng pagkakataon, Madam Speaker, doon sa pinanggalingan nitong tinutukoy nating 125 million na confidential fund at saka doon sa tinutukoy nating 96.4 na medical or financial assistance, kasi naka-reflect doon sa SARO. Kung pwedeng maipakita, Madam Speaker, sa PowerPoint, meron din po tayo noon, yung sa SARO, naka-reflect po doon yung pinanggalingan ng pondo, kung saan siya, or yung SARO po ay yung approval ng DBM ng pondong ito na nanggaling dun sa contingent fund. So, yun po. So, ano po yung tanong? 221,424,000, Madam Speaker. So, ano po yung tanong? Saan siya galing? Ang tanong is, bakit walang Congress approval? Meron pong, okay, ang congressional approval po ay yung contingent fund. Okay, yun po ang appropriation. At maliwanag po, base sa Supreme Court decision, na yan po ay valid na line item appropriation. Maliwanag po yun. Dahil yun nga po yung purpose, maliwanag po sa Belhica versus Ochoa, na yan ang purpose ng contingent fund. Dahil nga po, hindi na nga po natin ma-anticipate lahat po ng pangangailangan
ng ating gobyerno 2 years in advance. Kaya nilalagay sa Special Purpose Fund, sa DBM, at hinihingi na lang ng ahensya sa DBM ang kanilang pangangailangan in kaso na merong new or urgent project or activities as they go along. So yun po ang purpose. At naka-indicate po sa special provision ang mga examples sa ganyang mga pangangailangan, but it is very clear na hindi limited sa 3 examples na naka-enumerate. So yun po, dito sa special provision, ito po ang authorization sa paggamit ng contingent fund. Ngayon po, ang importante po is merong existing line item doon po sa Office of the Vice President. At maliwanag po, ang existing line item doon po sa Office of the Vice President 2022 GAA, which is the Good Governance Project and Social Services Project. Yun po yung existing line item, of which one of the objects of expenditure is confidential expense. Liliwanagin ko po. Ang confidential expense is not a line item. Hindi po siya line item. Hindi po lahat na nakikita ninyong salita doon sa NEP o sa GAA ay line item. Hindi po. Ang line item lamang sa NEP o sa GAA ay ang tinatawag na projects, activities, or programs. Yung PAP, yun lamang po ang line item. Ang iba po doon, yung objects of expenditure, hindi po yung online item. Tulad ng PS, MOOE, capital outlay, yung pong supplies, traveling expenses, hindi po yung line item. Ang tanging line item ay yung mga tinatawag na PAP. Ang PAP doon sa OVP 2022 budget na kung saan kasama ang confidential expense ay yung nabanggit ko na nga po na Good Governance, Engagements, and Social Services Project. Kaya po, sinasabi natin na authorized po, expressly allowed po itong confidential expense noong 2022. Thank you, Madam Speaker. Pero hindi pa rin niya sinasagot po yung tanong ko. Tingin natin itong sinasabi nating confidential fund, huwag nating pagbanggain yung confidential and the general provision yung special provision ng contingent fund at saka yung special provision. Dahil ipinakita ko naman talaga yung dokumento at hindi naman maikakaila, yung 2022 at saka yung 2023 na expressly provided for dapat yung budget ng confidential fund. Okay? At kung gagamitin man ito doon sa mga projects or doon sa programs na binabanggit na good governance, etc., dapat po meron talagang expressly provided for budget allocation for confidential funds. So yun po yung gusto nating linawin doon. At meron tayong provision sa 1987 Constitution, Article 6, Section 25, about the discretionary funds. Kasi itong contingent fund, Madam Speaker, this is some sort of discretionary funds appropriated for a particular officials. Ang sinasabi po dito sa Article 6, Section 25, discretionary funds appropriated for particular officials shall be disbursed only for public purposes to be supported by appropriate vouchers and subject to such guidelines as may be prescribed by law. So ano po ba yung guidelines na naggo-govern doon sa confidential fund? So yun po yung tinutukoy natin, yung 125 million. So yun po ang sinasabi natin. So I beg to disagree na merong expressly provided for na budget allocation ang OVP sa taong 2022. Dahil pinakita natin ang GAA 2022 and GAA 2023.
Follow, like and subscribe, News 24 Philippines Daily News.